Matapos sabihin ni Dako kay Ban Yuan kung ano ang nagpapainis sa kanya, at matapos makita ang gulat sa mukha ni Ban Yuan, sumagot si Dako para sa kanya. Sa essence, pareho lang sila. Kung wala silang silbi, itatapon ko na sana sila. Ang mga salitang iyon ni Dako ay nagpatakot kay Ban Yuan, kaya't tinanong niya, anong kalokohan ang sinasabi mo? Alam ni Dako na talagang wala sa lugar ang sinabi niya, kaya't lalo siyang nagalit. Napagtanto niya na kung mas naging radikal siya at pinili lamang ang mga may kakayahan na manatili sa kanyang tabi, malamang na iniwasan niya sina Light at Russell, kahit na hindi niya direktang inaatake ang mga ito. Sinisi ni Dako ang sarili at nagalit siya sa sarili dahil baka nakiayon siya sa ganitong mga pamamaraan. Kinuha ni Ban Yuan ang isang lagok ng kanyang inumin at kinonfirm ang mga iniisip ni Dako. Nang marinig niyang inamin ng babae na ito ang tunay niyang nararamdaman, tiningnan siya ni Ban Yuan at nagsabi, kaya tanga ka rin pala. Namula si Dako sa pang-aasar ni Ban Yuan. Inilabas niya ang kanyang pinakamalalim na saloobin, pero ganito ang naging reaksyon ng lalaki. Lumingon si Dako kay Ban Yuan at tinanong kung talaga bang naniniwala siyang may talento ang dalawang kaibigan, ngunit malinaw na naniniwala si Ban Yuan. Para sa kanya, kahit gaano pa kahusay ang isang artifact, kung walang talento ang tao, hindi ito ibibigay sa kanila. Kaya't si Light ay tiyak na may natural na talento para gamitin ang ganoong espada. Ang tanging issue lang ay ang sobrang pagdepende ni Light sa isang sagrado na espada at nahihirapan siyang sundan ang mga hinihingi nito. Inisip din ni Ban Yuan na pareho ang sitwasyon ni Russell. Ang mga hindi kapani-paniwalang kakayahan at potensyal ng katawan nito ay naaalisan ng halaga dahil sa kanyang mga internal na hamon. Para sa kanilang dalawa, hindi magiging madali, pero kung magagawa nilang malampasan at maresolba ang kanilang mga issue, naniniwala si Ban Yuan na ang kanilang mga talento ay magiging higit pa sa inaasahan nilang dalawa ni Dako. Tahimik na nakinig si Dako sa mga iniisip ni Ban Yuan, na nagpakita ng ekspresyon na parang natututo. Kinagat niya ang kanyang labi at nagdesisyon na magtiwala kay Ban Yuan. Nagulat si Ban Yuan sa simula, ngunit naging masaya siya nang sinabi ni Dako na kung magtagumpay ang dalawa sa kanilang mga pagsubok, ito na ang magpapatunay na tama si Ban Yuan. Bigla tumayo si Dako, kung, gaya ng sinabi mo, magtagumpay silang malampasan ang kanilang mga hamon at magbago, aminin ko na tama ka. Pero kung hindi umabot sa inaasahan ko ang resulta, ikaw ang mananagot. Nagulat si Ban Yuan at iniwan siya ni Dako na naguguluhan. Ikaw ang mananagot dahil pinilit mo akong isantabi ang sariling paghatol ko at gumugol ng oras sa mga tanga. Siguraduhin mong pag-isipan mo ito ng mabuti. Habang sinusubukang pigilan ni Ban Yuan si Dako, bigla siyang tumalon mula sa rooftop matapos magpaalam at sabihing magkita na lang sila kinabukasan sa mga tanga. Naglakad si Ban Yuan patungo sa riles ng rooftop, tinitingnan ang direksyon na pinuntahan ni Dako, nag-iisip kung talagang magsisimula sila kinabukasan kahit nakakabalik lang nila. Kinabukasan, isang matinding laban ang nagaganap sa training room. Pinanood ni Ban Yuan ang laban na may pag-alala sa kanyang mukha. Tumakbo si Light patungo kay Dako habang nagsasanay sila ng walang armas, ngunit hindi ito huminto kay Dako, na itinapon siya palayo at muntik pang tamaan si Ban Yuan. Naghikbi si Light sa lupa, naghahanap kay Ban Yuan pero sa maling direksyon. Gumapang siya patungo kay Ban Yuan, umiiyak, sinabi mong tuturuan mo ako ng isang bagay. Kaya't sumunod ako sayo, bakit ako lang ang tinatamaan? Lumapit si Dako sa dalawa, na nagulat. Pinindot niya ang kanyang mga daliri at sinabi, physical training. Ito, kaya't natural lang na mangyari ito. Paalala ni Dako kay Light na hindi siya tulad ni Ban Yuan na kayang matuto ng isang beses lang tinitingnan, kaya't tumigil na siya sa reklamo at magtulungan na lang. Tumingin si Light sa kanyang espada at nagtanong kay Dako kung maaari niyang gamitin iyon. Ngunit tumanggi si Dako, na nagsabing hindi niya maaaring gamitin ang espada hanggat hindi siya natututo kung paano makipaglaban nang wala ito. Bagamat isang swordsman si Light, may label ang kanyang espada na nagsasabing pinapalakas lang nito ang mga gumagamit nito na maging tanga. Gusto ni Light gamitin ang espada dahil swordsman siya, ngunit hindi siya pinayagan ni Dako, kahit nasa tower, at tinanong kung ano ang mangyayari kung mawala ito balang araw. Nakita ni Dako na patuloy na humihingi si Light ng espada, kaya't sinabi niyang kunin na ang espada at makipaglaban, sabay garantiya na matatalo siya sa loob ng ilang segundo. Nagdesisyon si Light na manghingi kay Ban Yuan ng tulong, humiling na ibigay sa kanya ang espada.
Ngunit sinubukan ni Ban Yuan na hikayatin siya. Ito ay training para sa iyong pag-unlad. Ito ang pinagkasunduan namin ni Dako. Magtiwala ka sa amin kahit isang beses at subukang mag-training ng walang espada. Nang makita ni Ban Yuan ang pag-aalinlangan ni Light, yumuko siya at nagpasya na sumunod kay Ban Yuan at subukan ito. Ngunit habang si Light ay naghahanda upang magsimula muli, isang paang tumama sa kanyang mukha. Tinamaan ni Dako ang kanyang target ng diretsyo. Ginamit niya ang pagkakataon na ibinigay ni Light. Habang nagulat si Ban Yuan sa bilis ng galaw ni Dako, patuloy na bumagsak ang mga atake ni Dako kay Light upang sanayin siya. Anong ginagawa mo? Sarado ang posisyon mo, hindi mo bababarahin ang mga atake ko. Patuloy na tinatamaan ni Dako si Light. Hindi mo dapat gamitin ang mga mata mo lang para tiyakin ang mga atake ko. Dapat mo itong ramdaman gamit ang mga sensasyon mo. Gaano pa ba katagal bago mo itama ang posisyon mo? Inamin ni Light na alam niyang kailangan niyang kumilos, kaya't lalo pang pinabilis ni Dako ang mga atake. Kung alam mo na, ayusin mo na ang posisyon mo. Ganito ba kaina ang mga instincts mo sa laban nang wala ang espada mo? Masusing pinanood ni Ban Yuan ang laban at nakumpirma niya na tama ang sinasabi ni Dako. Sa mga sandaling iyon, pabagsak ang stats ni Light ng isang-sided sa real time. Karaniwan, si Light ay isang halimaw na kayang hawakan si Erecto ng madali. Ngunit sa isang dahilan, ngayong nagsimula siyang iwasan ang paggamit ng kanyang espada, tila nahuhulog ang kanyang mga kakayahan. Kung ang pagbabagong ito ay dulot ng espada, baka mas malala pa ang kondisyon ni Light kaysa sa iniisip ni Ban Yuan. Patuloy na binagsak ni Dako ang mga atake at tinamaan din ang isipan ni Light gamit ang kanyang mga salita. Lumalakas at lumalakas ang pagiging mahina mo. Ang totoo ba, espada ka lang? Espada ba ang ikaw? Sa huling tanong na ito, itinanggi ni Light. Ngunit patuloy pa rin si Dako sa pagpapahirap sa kanya gamit ang isang sunod-sunod na palo, na nagsasabing wala siyang silbi kapag wala ang espada. Ayaw aminin ni Light na totoo ito, kaya't lalo pang pinagsama ni Dako ang mga atake. Kung iniisip mong ganon, tigilan mo na ang pagtitig sa espada na wala naman sa mga kamay mo at harapin mo ako ng buo. Sa mga sandaling iyon, isang lakas ang sumabog mula sa katawan ni Light parang malalakas na apoy. Sa unang pagkakataon, si Light ang nagumpisa ng atake, tinangka niyang magtama ng suntok kay Dako. Nagulat si Dako sa biglaang pagsabog ng enerhiya mula kay Light at sa atake nito. Nakatakas siya pero ang pag-atake ni Light ay nagdulot ng malakas na alon ng hangin. Bumagsak ang panga ni Ban Yuan sa nangyari. Sa tabi niya, si Russell ay nagulat sa pagbabago ni Light. Ang batang blonde ay naging isang babae. Ang kanyang mga curve ay naging mas kapansin-pansin at ang kanyang buhok ay hamaba. Humanga si Ban Yuan. Ang sandali ng hindi na pagtanggap ni Light at ang pagtatago ng mga bagay na matagal niyang pinipigilan ay pumutok. Pinagmasdan ni Dako ang bagong itsura ni Light at Nanas. Ngunit sa mga sandaling iyon, nagsimula ang lakas na nakapaligid kay Light na mag-compress. Nagtipon ito sa kanyang dibdib, kaya't nahulog siya sa lupa na may matinding sakit. Mabilis na tumakbo si Ban Yuan patungo sa kanya. Pero pinigilan siya ni Dako, na nagsabing okay lang si Light. Nang bumalik si Light sa kanyang orihinal na anyo, sinabi ni Dako na hindi ito isang isyong madali nilang maaayos. Nakaupo sa lupa, si Light ay may hitsura ng pagkabigla. Tinitingnan siya ni Dako at tinanong kung alam niya ang problema niya. Nakumpirma niyang tama si Dako at Ban Yuan. Inamin ni Light na hindi siya makakapagpatuloy ng ganito kaya't humiling siyang labanan siya muli ni Dako. Tiningnan siya ni Dako ng may komplikadong ekspresyon bago sumang-ayon. Bago yan, kailangan kong mag-sorry. Mali ang paghuhusga ko sa'yo. Kinuskos ni Light ang likod ng kanyang leeg at sinabi na hindi na kailangang mag-sorry ni Dako dahil siya ang tinutulungan. Ngunit ang susunod na mga salita ni Dako ay masakit. Akala ko isang tanga ka lang. Pero sa totoo lang, isa kang tanga na may bomba sa loob mo. Sana hindi mag-explode yan sa loob ng tower. Ang mga salitang iyon ni Dako ay muling nagpapagalit kay Light. Sa mga sandaling iyon, hinayla ni Russell ang manggas ni Ban Yuan at sinabing kailangan din nilang mag-training. Ngunit hindi pinansin ni Ban Yuan si Russell. Ipinakita ng mga mata ni Ban Yuan ang malakas na gintong kulay habang pinapanood ang pagbabago ni Light. Dalawang konsepto ang lumabas, Demonic Spirit at Holy Spirit. Hindi maintindihan ni Ban Yuan kung paano magkasama ang magkaibang konseptong ito sa parehong katawan.
Ang dalawang lakas na ito ang tila sanhi ng sobrang load. Naisip ni Ban Yuan kung alam ni Light ito. Dahil si Dako ang nag-aasikaso kay Light, nagpa siya si Ban Yuan na makipag-usap kay Russell mamaya sa dormitoryo. Humingi ng paumanhin si Ban Yuan kay Russell na tinawag siya kanina at ipinaliwanag na siya'y nawala sa isip. Nahihiyang nagsabi si Russell na okay lang at tinanong kung pwede silang mag-training din. Naalala ni Ban Yuan ang pagbabago ni Russell at tinanong kung magiging okay siya. Inamin ni Russell na hindi siya magiging okay, ngunit nagtitiwala siya na kaya ni Ban Yuan siyang pigilin. Tinawag ni Ban Yuan ang ahas, alam niyang ito ang magiging susi sa pagpigil kay Russell, ngunit nag-aalangan pa rin siya. Ngunit hindi tulad niya, si Russell ay determinado, tulad ng makikita sa kanyang mata. Nais niyang kontrolin ang kanyang lakas upang matulungan si Ban Yuan. Nahihiya si Ban Yuan sa sinabi ni Russell at nagdesisyon na tanggapin ang hiling nito. Lumapit siya sa isang rack ng mga espada upang pumili ng isa. Samantala, iniisip ni Ban Yuan kung bakit parang may kakaibang motibasyon si Russell. Marahil dahil sa nakakagulat na mga pangyayari noong nakaraang araw, kumuha siya ng isang kahoy na espada at inihagis ito kay Russell. Nahulog ito sa mga kamay ni Russell na may tanong sa mukha. Hindi tulad ng laban ni Dako at Light, nais ni Ban Yuan na sila ni Russell ang magtakda ng kanilang sariling ritmo. Hindi nila kailangang gayahin ang ibang dalawa. Nais ni Ban Yuan na unti-unting taasan ang intensity ng kanilang training at naintindihan ni Russell ang layunin niya. Nang parehong hawakan nila ang mga kahoy na espada, tinanong ni Ban Yuan kung magsisimula na sila. Pumayag si Russell at nagsabing gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa mga sandaling iyon, may pumasok sa isip ni Ban Yuan. Napagtanto niyang ito ang palaging niyang pinapangarap para sa kanyang buhay sa unibersidad. Ang buhay kabataan na inisip ni Ban Yuan ay hindi punong-puno ng magulong laban, walang kabuluhang mga suntok at nagliparang mga ngipin. Ito ay ang mga kabataan na nagtutulungan at nagpapalakas sa isa't isa, pinapabuti ang kanilang mga kasanayan ng magkasama. Ngumiti si Ban Yuan, bahagyang namumula ang mukha, nang mapagtanto niyang sobrang swerte niya. Dahil kay Russell, naging realidad ang pangarap niya. Habang nalulunod sa kanyang mga iniisip, muling nagtanong si Russell kung magsisimula na sila. Dahil sa excitement, tinanguan ni Ban Yuan si Russell na lumapit sa kanya. Nang mga sandaling iyon, ang matamis na Russell ay nagpakita ng kanyang lakas at naging isang demonyong nilalang. 5 minuto ang lumipas at ang buong training room ay puno ng alikabok, habang ang isang batang lalaki ay tinawag ng ahas. Si Eve ay nag-transform sa mga kadena at, sa utos ni Ban Yuan, pinigilan si Russell mula sa maraming anggulo upang hindi makagalaw. Ang mga kadena ay umikot sa katawan ni Russell, pinapalakas ang kanyang katawan at drainang ang kanyang lakas. Ilang sandali pa, nagwakas ang lakas ni Russell at nagising siya. Naramdaman ni Ban Yuan ang ginhawa nang makita siyang magising. Mabilis na lumapit si Russell kay Ban Yuan na may pag-aalala, tinanong kung ilang beses nang nangyari ito. Higit 10 beses na itong naranasan ni Ban Yuan, ngunit panyanitag siya ni Ban Yuan at sinabing buo pa rin ang mga kamay at paa niya. Umatras sila at umupo sa sahig lupang magpahinga, at humingi ng paumanhin si Russell. May mga luha sa mga mata, dahil sa pagpapahirap kay Ban Yuan. Subalit, mahinahon na pinatpat ni Ban Yuan ang ulo ni Russell at pinayuhan siyang huwag mag-alala. Ngumiti siya at pinaalala kay Russell na ipinangako niyang tutulungan siya at handa na siyang magpatuloy para dito. Habang pinapaliwanag niya, hinaplos ni Ban Yuan ang buhok ni Russell at sinabi niyang huwag mag-alala. Sa mga sandaling iyon, nagulat silang dalawa nang may lumapit. Si Dako ay galit na galit at tindragang si Light mula sa likod. Habang ako ay nag-eensayo ng mabuti, ikaw ay nagpapalamang sa mabagsik na hayop. Ang mga salitang iyon ni Dako ay nagulat kay Ban Yuan at tinanong si Dako kung hindi ba siya nakapansin na muntik na siyang mamatay kanina. Ngunit si Dako ay tanging ang alingaw na narinig ng lahat, kung paano siya nagsasabi ng sweet na mga salita sa inosenteng hayop. Pinagtanggol ni Russell si Ban Yuan, nagsabing talagang nag-aalala ang protagonist sa kanya. Nang marinig ni Dako na pumapanig si Russell sa protagonist, nilapitan siya ni Dako. Siguro may mga lihim na intensyon ng hayop. Ang pagsasanay na may kalat na mga iniisip ay hindi marunong magpahalaga sa kalaban mo. Dapat mong tanggalin ang mga iniisip na iyon. Pinagsabihan ni Dako si Russell at ito ay naging sanhi ng pagkadismaya kay Russell.
Si Ban Yuan naman ay napansin na sa mga sandaling iyon, ang dati motivated na si Russell ay naging mahiyain na naman. Iniisip ni Ban Yuan na masyadong malambot si Russell kay Dako. Ngunit nang maalala ang pangyayari sa tower, napagtanto niyang ang katotohanan kaya ni Russell na makahanap pa rin ng lakas at motibasyon upang magpatuloy ay isang bagay na kahanga-hanga. Marahil kung siya ang nasa posisyon ni Russell, baka buong araw siyang malungkot at manghihina. Alam ni Ban Yuan na hindi pa rin nagkaroon ng sapat na oras si Russell upang mag-alaga ng kanyang kalusugan sa isip. Ngunit patuloy pa rin siyang nagsusumikap. Nang mga sandaling iyon, sinabi ni Ban Yuan sa lahat na okay lang ito. Nagtaka si Dako sa sinabi ni Ban Yuan. Sumagot si Ban Yuan na nagbahagi na kamakailan lang siya ay nagbigay ng hiling kay guro. Kapag umalis ako mula sa floating island, nais kung isa sa inyo ay makasama ko. Inaprubahan nito ng guro. Nang iniisip ni Dako na siya ang pipiliin ni Ban Yuan, naguluhan siya nang malaman ang susunod na sinabi ni Ban Yuan. Russell, simula ngayon, sumama ka sa akin. Hindi lang si Dako ang nagulat, pati na rin si Light at maging si Russell ay nagulat. Si Dako ay hindi makapaniwala at si Light ay nag-aalala nang marinig ang mga sinabi ni Ban Yuan. Sumama ka sa akin, Russell. Mag-date tayo. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.